Isang magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po muli sa ating gawain. Ito po ang DCFC Friday Devotion in the Word and in Prayer. Ang ating pong topic para sa araw na ito ay patungkol po sa inheritance in eternity. Ano nga ba ang isa sa mga inheritance na tatanggapin ng mga nananampalataya sa Panginoong Hesus na ang Diyos mismo ang naghanda nito? At iyan po ang titignan natin mula sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa oras na to. Dakila at tapat na Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kahabagan sa amin. Ikaw, O Diyos, ang siyang dahilan kung bakit kami ngayon ay naririto, may buhay, may lakas, may kapayapaan at may kasiglahan. Ama, sa mga oras na ito, anuman pong hadlang, pagkukulang at pagkakasala ang aming nagawa, naisip, sinalita at pinagbalakan, ay patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso at isip upang maging malinaw at malakas ang tinig ng banal na Espiritu. Sa gabing ito, O Diyos, amin pong itinataas sa iyo ang aming mga kapatid na sina Jocelyn Cabulyos, John Bricks de la Cruz, Narcisa Ponzalan, Rafi De Jesus, Nestor Malto, Raymond Tenebro, Isaac Caswitas, Jepoy Delgado, Paz Vicencio, Joselito and Elizabeth Alberto, kasama po sina Sister Femoya Peñueco, Alan Ojano, Anthony Reyes, Ezekiel Ojano, Benencio Mendez, Rolly and Marcel Hilahan, Joshua Dave Quinones, Pastor Ronel Evangelista, Dina Matawaran, Evelyn Lorica, Romilyn Balani, Erlyn Romero, Mitsilin Tongohan, Marjorie Lovendino, Cleo Pesinugat, Pastor Iris Kagandahan, Pastor Romy and Loida Manansala, Julia Suan at maging si Pastor Porfing Jesuitas. Sila po, Ama, ay may iba't ibang kahilingan sa iyo, Panginoon. Kung ito man po ay kagalingan sa kanilang mga may sakit, ay ikaw po, O Diyos, ang siyang magbigay ng kaginhawaan sa kanilang mga katawan. Dahil ikaw po, Panginoon, ang aming great healer, hipuin mo po ang kanilang mga katawan sa mga oras na ito. Ikaw ang siyang lumikha sa amin at may kakayahan na ayusin at pagalingin ang kanilang mga sakit. Patuloy na sa iyo namin sila pinagkakatiwala, Panginoon. Nasa iyo po ang katugunan ng lahat ng bagay na ito. Maging, Panginoon, sa mga pagdidesisyon na gagawin po ng aming mga kapatid na ito, ay bigyan mo sila ng karunungan upang ang desisyon na magawa nila ay ayon lamang sa iyong panukala. Sa lahat ng ito, Panginoon, ay ang kalooban mo ang maganap sa bawat isa. At maging sa iyong mga salita po na aming pagsasalu-saluhan ngayong gabi, ay bigyan mo kami ng karunungan upang ito'y aming maunawaan at maisabuhay. Let your Holy Spirit teach us, guide us, convict us, and correct us. In Christ alone. Amen. Kunin po natin ang ating mga Biblia. Buksan po natin sa Aklat ng 2 Korinto, Kabanata 5, Talatang 1, at sabay-sabay po nating basahin. Ang sabi po dito, alam nating kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Tayo pong mga tao ay masyado po natin pinapahalagaan ang ating mga physical na katawan. Andyan po yung bumibili pa tayo ng mga iba't ibang produkto na pampaganda ng ating mga katawan. Meron din naman po, umiinom pa tayo ng mga supplement, ng mga vitamins para yung ating katawan ay maging malusog, maging maayos sa ating paningin, maging sa paningin ng ating kapwa.
Meron din naman po na kapag may konting wrinkles lang na nakikita sa kanyang muka, ay nagpapabanat na po ng kanyang muka para yung wrinkles o yung kulubot ay mawala. Kung ano-ano pa pong mga bagay ang ating ginagawa para lamang itong katawan na to, katawan nating pisikal, ay mapaganda, maging maayos, at presentable. Pero dito po sa ating binasa, sa 2 Korinto, Kabanata 5, talatang 1, na ang ating physical na katawan ay inihalin tulad po ni Apostol Pablo sa isang tent o sa isang tolda. Noong panahon po nila Apostol Pablo, ang ginagamit po nila ay ang tolda bilang kanila pong pansamantalang tirahan. Lalo na po ng mga biyahero, ng mga manlalakbay ng mga panahon na yon. At ito pong si Apostol Pablo mismo ay siya rin po yung gumagawa ng tent. So, ang isang tolda ay may ilang pagkakahalintulad po sa ating pisikal na katawan. At yan po una ay ang tolda ay pansamantala lamang. Hindi ito magagamit na kasing tagal ng mga bahay na ating pong tinitirhan ngayon. Ang tolda ay masisira dahil po sa pabago-bagong panahon, pabago-bagong kondisyon ng ating panahon. Gayon din naman ang ating pong pisikal na pangangatawan. Ito po ay pansamantala lamang. Dahil ito pong katawan na to, darating po ang pagkakataon na hihina, na itong katawan na to na dating malakas ay mawawalan. Hihina ang ating mga tuhod. Nung dating nakakapagbuhat ka ng isang timbang tubig, darating ang panahon hindi mo na mabubuhat dahil ang katawan natin ay nagkakaedad at nawawalan na yung dating lakas natin. Maging yung katawan na to nasisira, marupok. So habang nagkakaedad ang isang tao ay nakakaranas ng pangungulubot ng kanyang katawan, ng kanyang mukha, ng kanyang kamay. Nalalagas pati po yung ating mga buhok. Kapag po tayo nagsusuklay, makikita natin marami na yung nalalagas na buhok. Maging yung dati nating physical na pangangatawan na maganda ay nagkakaroon na po ng hindi magandang itsura. Dahil ang katawan natin ito ay hindi po ito mananatili. Hindi po ito permanente. Ito po ay pansamantala lamang. May pagkasira, may pagkabulok. Pangalawa, ang tolda pong ito ay isang tirahan. So, ang ating katawan ay tirahan din po ng kaluluwa. So, ang ating katawang lupa ay masisira sa paglipas ng panahon. Kaya hindi tayo dapat na maging attached, maging obsessed sa todo-todong pagpapaganda, pagsasaayos nitong ating mga katawan. So, hindi makatwiran na patuloy na mamuhunan tayo sa pagsasaayos at pag-upgrade ng toldang ito sa halip na mamuhunan tayo sa isang permanenteng tahanan, which is yung ating katawan na magiging katawan natin sa pangwalang hanggan. Na ang ibig sabihin po, huwag tayong mag-focus at huwag natin masyadong ituon ang ating pansin at paningin sa mga bagay o sa katawang ito
na may pagkasira, may pagkabulok, at ito po ay namamatay. Huwag tayong masyadong mapokus na pagandahin natin itong katawan na to. Bagamat ang sabi po, napakaganda na ang ating katawan ay healthy. Wala pong pasubali yan. Pero ang sinasabi po dito, huwag po natin masyadong bigyan ng mataas na pansin at pagpapahalaga yung katawan na to. Dahil sabi nga kanina, may hangganan, may pagkasira at may pagkabulok ang katawang ito. Dahil mga kapatid, kahit anuman pong gawin natin, maya't mayaman po tayong magpa-plastic surgery. Araw-araw man tayong pumunta sa mga spa treatment at maya't maya po tayong lumaklak ng mga supplement o mga gamot para lang itong katawan natin ay manatiling bata, maganda, ay hindi po talaga aari. Sapagkat darating at darating ang panahon na ito po ay talagang mangungulubot. Yung dating lakas natin ay mawawala. Yung dating ganda natin ay mawawala. Dahil ito po ay nasisira. Itong toldang ito, itong katawang lupa na to ay may hangganan at may katapusan. Kaya ang bigyan po natin ng pahalaga ay walang iba kundi yung ating magiging buhay sa pangwalang hanggan. Dapat tayong mag-invest o dapat tayong mamuhunan sa kaharian ng Diyos at maghanda para sa walang hanggan o sa eternity. Sa lahat po ng mga nakipag-isa sa mga nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus, ay mayroong tahanan sa langit na kailanman ay hindi masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. At ang tahanang ito po yung sinasabi yung glorified body o isang maluwalhati at hindi nabubulok na katawan na tatanggapin ng mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito yung katawan na hindi na magkakaroon ng sakit, hindi na magdurusa, hindi na maglalagas ang buhok, hindi na tatanda yung katawan natin. Ito yung katawang walang kapintasan at ito rin yung katawan na magmamana ng kaharian sa langit. Di ba po nakaka-excite po iyon sa lahat po ng mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. Bagamat yung katawan natin dito sa lupa ay mabubulok at may hangganan. Pero yung katawan na naghihintay sa atin doon sa pangwalang hanggan ay isang katawan na walang kapintasan. Isang katawan na ang Diyos mismo ang naghanda para sa mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ito rin yung katawan na pangwalang hanggan, nakakasamahin ng Panginoon doon sa langit. Bilang tayo po ay kumikilala at nananampalataya sa Panginoong Hesus, huwag na huwag po tayong matakot na yung ating katawan ay nanghihina na, hindi na kagaya ng dati na malakas, o kaya naman yung katawan natin ay hindi na dati ganun kasigla o ganun kalusog, sapagkat sabi dito ng ating pambinasa, may kabulukan ang katawan ito dahil ito ay pansamantala lang natin tirahan. Ang tunay na katawan na atin pong naibibigay po ng Diyos sa lahat ng mga nananampalataya sa Panginoong Hesus ay ito yung katawang walang kapintasan, katawang pangwalang hanggan, katawan na walang pagkasira at pagkabulok na itinatawag na glorified body, na hindi na makakaranas ng sakit, ng pagluha, ng pagdurusa o ng pagkabulok ng katawan. Hindi na po.
sapagkat ito po yung incorruptible body na ibibigay ng Diyos sa lahat ng matatagpuan niyang kumikilala at nananampalataya sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, anuman pong paghihirap, pagdurusa, sakit ng ating katawan na nararanasan, na kung tayo po ngayon ay may sakit, hindi tayo nakakalakad, na stroke tayo, o kaya naman may cancer tayo, kapatid, huwag kang malulungkot. Dahil darating at darating sa punto ng buhay natin na itong katawan na to ay mabubulok at eventually mamamatay. Sapagkat ang isang Kristiyano, ang isang nananampalataya sa Panginoon, ang mamanahin niya o yung inheritance na inihanda ng Diyos doon sa buhay na walang hanggan sa lahat ng mga nananampalataya sa Panginoong Hesus ay ang glorified body, incorruptible body na hindi masisira, na walang kapintasan. At ito po yung pangwalang hanggan na katawan. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita na pinaalala mo sa amin na pagkamat dumarating kami sa punto na kami ay nagkakasakit, humihina yung aming katawan, yung physical naming katawan, Panginoon, ay nasisira. Pero Lord, ang pangako mo sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng matatagpuan mo na tagasunod ni Kristo, ay merong isang katawan, glorified body na ibibigay mo sa lahat ng matatagpuan mong tapat sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Lord, salamat. Tulungan mo kami na hanggang dulo ng aming mga buhay ay manatili kaming tapat sa iyo sa pananampalataya at pagsunod namin sa Panginoong Hesus, upang yung incorruptible body o yung glorified body na pangako mo ay yun po yung aming makamtan pagdating doon sa buhay na walang hanggan, at kasamahin mo kami doon sa langit. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan patuloy upang yung mga salita mo ay mabigyan namin ng pahalaga at importansya sa aming mga buhay. Huwag yung katawang ito ang bigyan namin ng pahalaga, kundi yung magiging buhay namin sa walang hanggan, which is yung mga salita mo. Yun yung maging kayamanan namin ng mundong ito, upang ang inheritance na tanggapin namin, isa sa mga inheritance na tanggapin namin sa buhay na walang hanggan, ay yung glorified at incorruptible body. Salamat po, Panginoon. Ikaw na po patuloy na bahala sa bawat isa sa amin, at patuloy mong ipaalala sa amin na napakahalaga na ang pagpuhuna, ang aming pag-investan, Panginoon, o mag-invest kami doon sa buhay na walang hanggan, hindi dito sa katawan na to na nasisira, kundi doon sa katawan na pangwalang hanggan. Help us, Lord, sa bawat araw ng aming mga buhay. Tulungan mo kami na mapili namin yung pananampalataya na ikaw pa rin ang siyang naglagay sa aming mga puso. Salamat po, O Diyos, at patuloy na sa iyo namin pinagkakatiwala at tinataas ang lahat sa aming mga buhay. Ang kalooban mo ang masunod, maganap parati. Salamat po, sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Muli, magandang gabi po sa bawat isa.